Mga kababayan, pag-usapan po natin itong umiinit na naman na issue tungkol sa South China Sea, West Philippine Sea. At kaya nga po ay nagkaroon pa ng phone conversation si Marcos Jr. at sila US President Donald Trump, no? Matapos ang pagbisita sa Pilipinas ni US State Department Secretary Marco Rubio, no, mga kababayan. At napag-usapan itong nangyayari na pangbubuli, pananakit, pang water cannon ng mga Chinese Coast Guard laban po sa ating mga naval forces ng ating Armed Forces of the Philippines dyan po sa naturang area. So kailangan po nating tingnan ito sa balanse at makatotohanang perspective. Okay? At nang sa ganun ay mailugar natin ano ba talaga ang nangyayari at bakit pinapainit na naman ngayon nila Marcos at ng kanyang propagandista kasama po ni Gibo Teodoro ang tensyon at banggaan sa pagitan ng bansang Pilipinas at ng bansang China. Una sa lahat po, ang pinag-aagawan po natin ay hindi teritoryo. Hindi po actual territory. Ito po ay exclusive economic zone at mga maritime and navigation issues tungkol po sa magkakadugtong na mga body of waters na ito. Kung teritoryo po ang pag-uusapan, ito po ay tungkol sa actual territory ng ating nakatakda at nakasaad na 7,107 islands. Wala pong inaangkin ang China sa 7,107 islands. Subalit dyan sa tinatawag nating West Philippine Sea na bahagi ng tinatawag sa buong mundo na South China Sea, maraming claimants. Hindi lang po Pilipinas ang mayroong conflicting claim. Sa pagitan ng China, mayroon din pong Malaysia, Indonesia, Vietnam. Nangangamkam din po yan ng mga area na nandyan po sa tinatawag nating West Philippine Sea na bahagi din po ng South China Sea. Yung South China Sea, I think, is around 3.5 million acres of body of water. So, napakalawak po yan, 3.5 million acres, not hectares. Acres of body of water. Malaki. Malawak po masyado yan. Para pag-agawan, ang punto natin pwedeng pag-usapan. Pero, iginigiit natin ang isang confrontational na pamamaraan. Bakit hindi tumawag din si Marcos Jr. at buhayin ang diplomatikong pag-uusap kay Xi Jinping, no? Bakit dadaan pa siya kay US President Donald Trump? Di po ba? So, yun pong unang punto natin. Pwede naman siyang dumirekta eh. Pero bakit sarado? Hindi naman sarado ang China eh. In fact, kung sarado ng China na makipag-usap at umupo sa Pilipinas, instead na bangayan at tapang-tapangan ng mga postura ni Gibo Teodoro, edi sinarado na ng Chinese Embassy ang kanilang foreign post mission sa Pilipinas at pinalayas at iniject na rin sana nila ang ating mga foreign diplomatic and foreign mission sa China. Hindi pa naman eh. Ibig sabihin po buhay pa ang diplomatic channel. Kung sana marunong din po kumilala si Marcos Jr. na tanggapin natin at sa hindi kung paano natin tinatrato ang Amerika. Dahil makapangyarihang bansa ito, we will not and we cannot deny na ang China ay naging makapangyarihang bansa na rin po, mga kababayan. In fact, it is the number 2 biggest economy in the world and number 2 in the largest military capacity in the world. So kilalanin mo yon kung kinikilala natin ng Amerika na siya ang pangunahing imperialistang bansa sa buong mundo. Ang China is also a balance of power in the region of Asia-Pacific. Hindi po natin may tatanggi yan. So bakit sarado si Marcos na tanggapin ang katotohanan na ang lahat ng ito, ng mga bangayan, water cannon, pukpukan sa ulo ng mga naval forces natin, banggaan sa barko, whatever, na mga tensyonado at hindi magagandang pangyayari dyan sa South China Sea, West Philippine Sea, ay pwedeng pag-usapan at maupuan ng matino at maayos. Kung matino
ang opsyon ni Marcos Jr. Kung matino ka, ba't ka magpapareperi sa Estados Unidos? Alam natin po, ginagamit naman tayo ng Estados Unidos sa kanyang proxy or substitute na pakikipaggirian sa China dahil hindi magagamit at may tutulak ng US, ang Japan, ang South Korea, ang Indonesia, ang Vietnam, even ang Taiwan na makipagkiskisan pukpukan sa China. Kaya ang Pilipinas, ginagamit tayo. Kaya tayo tinatrato ng China ng ganyan dahil sinaraduhan ni Marcos Jr. ang tama at makatarungan na diplomatiko at dialogo na uri ng pag-uusap. At ang dating, nagpapahayag pa ang mga tauhan niya ng mga mapanganib na mga pahayag na nag-uudyok ng digma-digmaan at tapang-tapangan na postura. Like ito mga pahayag ni Gibo Teodoro na nakakagigil na daw, mga walang hiya. Yung mga termino na yan ay very abrasive. No? Hindi dapat siya nagsasalita dyan eh. Ang nagsasalita dyan ang Department of Foreign Affairs. At dapat sinabihan ni Marcos, si Gibo, tumahimik ka nga at mag-uusap kami. At kung pwede, wag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Kasi, ulitin ko, ang China is the second world largest economy and the second biggest and powerful military in the world. No? Kapantay pa niya ang Russia or makahigitan pa niya ang Russia in terms of military capabilities ang China. No? Minamaliit natin. Pero hindi natin yan maitatanggi at hindi natin maitatatwa. Neighbor natin ang China eh. Ang Amerika nga, naninikluhod tayo, nakikisama, nakikiayon tayo. Kaya tayo tinatrato ng China ng ganyan. Una, nagsarado at hindi naging maganda at hindi mabunga at walang makatarungan na diplomatic and country-to-country bilateral na ugnayan ang China at Pilipinas matapos na si Marcos ay pumanig ng tudo-tudo at nagpakatuta sa Estados Unidos. Pangalawa, ang ating bansa binuksan ni Marcos na maging advanced and forward deployment ng mga war technology, mga kagamitang pangdigma, mga missile, mga Typhoon missile launchers, mga Tomahawk cruise missile na hindi inaako at ibinubunyag ni Marcos, subalit alam ng China, alam ng maraming iba pang bansa na may diniposito na mga Tomahawk cruise missile sapagkat itong Typhoon missile launcher ito ng missile na Tomahawk. So kung may Typhoon missile launcher system sa North Luzon, ibig sabihin may Tomahawk. Bakit ka maglalagay ng missile launcher kung walang missile, di ba? Logic lang naman yun eh. Tapos, dumami ang mga EDCA sites. Dinagdagan ito ni Marcos at pinapadalas, no? Naging frequent ang mga military exercises instead na makipagdialogo, makipag-usap. Tingnan mo, ang Vietnam, ang Malaysia, ang Indonesia, ay mayroon po silang mga conflicting claims din dyan sa South China Sea. Bakit masigla at mabunga ang kanilang diplomatic, trade, economic, and military and security interaction sa China? Kahit sila ay mayroong mga conflicting claims na mga pinag-aagawan sa mga posisyon sa paligid ng South China Sea. Sila mayroon din sa atin. Akala natin China lang. Ang Vietnam, marami din pong pinaposisyonan na mga features diyan sa South China Sea. Pero tahimik tayo sa Vietnam. Kasi ang interest ng US hindi ang Vietnam, kundi ang China. At kaya tayo pumapanig sa ganyang posisyon ng Estados Unidos. Kaya tayo napupukpok. Kaya tayo nawawater cannon. Kasi ipinipilit natin ang pakikipaggirian. Hindi naman talaga natin kaya eh. Ang digmaan na ito. Hindi automatic na makikisalo o tutulungan tayo ng Amerika kapag nagkaroon ng shooting war laban sa China. Bakit tayo pupunta sa digma-digmaan na hindi naman natin kakayanin yan? No? Mga kababayan, may titigil lahat yan kung makipag-usap ng matino si Marcos. At ikontrol ang paglawak ng mga base militar ng Amerika na tinatawag nilang EDCA. Hindi sila nagko-construct ng facilities, pero sila ay nagtatayo ng mga advanced and forward deployment ng kanilang war armaments and war technology sa Pilipinas. Sa loob ng mga kampo natin,
ng ating military camp. Na hindi ginagawa yan ng Japan, China, ng South Korea. Nilimit na sila. In fact, wala na yata or isa na lang natitira nilang military base sa Japan and sa Korea. Kita nyo, nakatulong ba ang military bases ng Amerika sa Middle East? Kapag binobomba ng Iran ng missile at tinatarget ang mga military bases nila na nakatagtad sa paligid po ng mga bansa na kaalyado ng Amerika? Hindi. Di po ba? So, yan din ang mangyayari sa atin. Bubombahin din yan ng China kung sakali pong magkaroon ng digmaan, uunahin ang Pilipinas. So, why would we rather go into the level na tayo ay makipaggirian at makipagkiskisan at pukpukan sa China na neighbor natin, whether we like it or not, nandyan sila, mas malapit kung ikukumpara sa Estados Unidos, makapangyarihang bansa, hindi naman sarado na makipag-usap sa atin. At ang ibang bansa na may kagaya sa atin na sitwasyon, nakikipag-usap at tuloy-tuloy lang din po ang kanilang mga conflicting maritime and other claims in the South China Sea, and yet mabunga ang kanilang turismo. Sa atin, nawalan tayo ng $2 billion na tourism income mula sa ating sana maganda na ugnayan sa bansang China. Bumaba ang ating trade preferences sa China. Pero ang number one trading partner natin, China pa rin. O, di ba? Ang ating mga build projects, tinigil ng China ang suporta sa atin. Worth around mga almost $42 billion na suporta sana sa mga train system at iba pang mga malalaki, big ticket infrastructure projects. Wala na. So, tourism, economic support, investment, wala na. Bumagsak talaga ito. So, itong sinasabi ni Marcos na i-reset niya ang relasyon ng Pilipinas ang China, anong ibig sabihin nito? No? Such a very vague, malabo na word. Dapat ang sinabi niya, palalakasin natin ang ating diplomatiko at mga pangsiguridad na ugnayan sa bansang China, at ako bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, mag-reach out ako kay President Xi Jinping at sa kanyang gobyerno para upuan ang mga pag-uusap na ito.